Philippine Star. How many complainants are we talking about po, sir? And you mentioned their establishment has been allegedly sold. Were there any complainants din po ba from... I'm sorry, any complainants po, ma'am, where? From other establishments that you mentioned? Ito mga to ay mga sinasabi nila sila ay mga taga Maynila. Ito, so there's 1, 2, 3, 4, marami po itong 5, 6, 7, eto, si Gary Royo, half cousin pa yata ni Mrs. Arroyo. Si Royo lang eh. 8, may mga ID sila, taga Maynila, 9, marami pala ito, ano? 11 daw ito, sabi niya, 11, hindi lang, meron pa, 12, ay, 11 nga, 11 ito. Kaya lang may mga privacy details dito kaya hindi namin kayo mabigyan itong annexes. And the other annexes naman itong letter namin ay open source naman yung mga print out ng mga demanda beforehand. So what we will give you na kopya mamaya ay etong letter lang without the annexes para hindi ma-reveal yung personal details, addresses, etc. ng mga complainants. So it's not exclusive po sa Divisoria Public Market? Puro Divisoria kayo, no? Oo. So lahat ng... yes. Thank you, ma'am. Okay, any more questions? Hanggang po sa ating lahat from Argo TV Philippines po. So ang tanong ko po, sino po ba yung mga nag-approve ng at nagbenta or possible na property sa Maynila? So ano po yung pananagutan ng mga opisyalis sa pagbenta po ng property sa Manila po? Ang nakalagay po rito, may ibang mga opisyalis ng gobyerno na nademanda. Ang dami itong mga indinimanda po rito. 5 ito. May mga ibang mga opisyal na hinahanap ko kasi only had a few days to prepare. Ito po, nahanap ko na yan kanina eh. Alam ko kasi tatanong mo eh. Ito yung mula sa report ng Inquirer. Ito yung mga yan. Mayroon pa po ito, this was in 2022. Aside from Mayor Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna, Councilors Joel Chua, Ernesto Isit, Bernardito Ang, Manuel Sarcal. Yun. Ito, from this report, it was Chua, the same Chua doon sa platform, si Joel Chua. Nasabi ni Isko, palitan na daw. Siya yung gumawa pa ng resolution allowing the mayor to enter into a contract with any company for the sale of Divisoria. Yan. So, ito yung mga dinimanda po. Yan. So, hindi lang pala ito pang local elections. 2022 po pala meron na ito. So, natutulog lang po sa Ombudsman. So, from where I'm sitting, I don't think it's fair to say na ito ay dahilan sa eleksyon. Siguro, minarapat lamang nila na ngayon kasi nga napag-uusapan yung mga personalities na involved dito since 2022. Okay, any more questions? Wala, I would like to request Toronto Passion and Kajego to make a parting statement. So, kayo muna siguro, Kajego, President of CCCO. Okay, thank you very much. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kasamahan sa media sa pagkasuporta po dito sa ating advokasya na ito. Ipagpapatuloy po natin ito with or without election. At huwag naman sanang isipin nila na tayo po ay namumulitika because kami po ay wala kaming pinapanigan kahit sino pong nakaupo
basta may makita po tayo mga opisyal ng ating pamahalaan na may irregularities at may mga complainant o kahit wala, basta makakuha po tayo ng mga dokumento, yan po ay pag-aaralan natin at hahabulin po natin kung sino man po ang involved ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Ito po ang ating, kumbaga sa panatang makabayan tayo. Panatahan na po natin ito. At wala po tayong balak na pumasok sa politika. So sana huwag naman po nilang kulayan ang politika ito because kami po ay hindi namupolitika. Ang ating lamang po, tayo makatulong sa taong bayan. Nakita nyo naman yung ating mga kasamahan dito mula sa Divisoria ay tutulungan po natin na hanggang sa huli ay patulungan po natin sila upang mabigyan naman sila ng justisya. Muli, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. I'd like to thank itong mga nagreklamo for their bravery and their courage to stand up for what they believe is right. Alam niyo po, tama ang ginagawa niyo. Kung tingin niyo ay may dapat ipaglaban, ay sige po, at kung talagang may katulino naman kayo, nandito naman po ang Citizens Crime Watch. As always, na wala rin po naman kami kinatatakutan. Kaibigan, kaaway, kumpare, kahit kamag-anak ay kung talagang tingin namin ay may ginagawang mali, ay nireklamo po namin. At thank you for your courage. Sabi nga, may kasabihan nga po, pag walang magre-reklamo, ay mga gumoting kahoy tayo. Thank you for your fortitude. Thank you also to President Jigs for always being there with me. Alam niyo po, sakripisyo talaga ito. Hindi po kami sa nalulumbat o nag-delay. Ito po, Citizens Crime Watch ay purely voluntary po ito, non-profit po ito. Kami po, we are doing this out of our own beliefs na dapat po ay talaga may mga tao. Hindi lang naman po kami mga anti-crime watch groups. Marami naman po yan. May PACC, may Kontradaya. Marami po na kinakongratulate din namin sa mga, alam po lahat ng mga yan ay voluntaryo. They are giving freely of their time and resources para magawa yung adhikain. But most of all, for today, I would like to thank Manong Rod Cornejo for consenting to be the moderator. Never have I been in a forum moderated by such a distinguished and experienced person. Maraming salamat, Manong Rod. It's a privilege and an honor. Thank you so much. Well, siyempre, salamat din sa inyo for spending your time. Alam ko, hindi ganun kalaking issue ito katulad ng kay speaker, pero nandiyan pa rin kayo because we believe that ito po ay hindi malaking issue para sa iba, pero malaking issue para dito sa mga pangkaraniwang tao. Malaking issue po sa kanila po, kabuhayan ang nakasalalay dito. Maraming salamat po sa inyo and good morning. Well, that ends it. And members of media, now you know the story. Bahala na kayo, i-disseminate sa publiko. Thank you and God bless you all. Monday po yung papadala namin ito. And then, babalitaan po namin kayo.